Sally anak, ipangako mo, pakasalan mo si Tonyo. Makakabayad tayo ng utang. Diana Subiri naman tayo ngayon mga kayoso sa pelikula niyang ito na may pamagat na itlog noong taon pang 2002. Wala nang nagawa pa si Sally kundi ang magpakasal sa isang matandang byudo na si Mang Tonyo, kabayaran sa pagkakautang ng mga magulang niya. Naging masaya naman si Sally sa piling ni Mang Tonyo, katulong sa pag-aasikaso sa negosyong palaitlugan o itikan ng matanda. May nag-iisang anak si Mang Tonyo at ito ay si Eric, na kaedad na kung tutuusin ni Sally. Mataas ang tingin ni Eric sa kanyang sarili at napipilitan lamang itong tumulong sa itikan ng ama. Pag-aartista kasi ang gusto niya, dahilan upang hindi sila magkaunawaang mag-ama. Bukod doon ay may pagkabastos pa si Eric dahil nagagawa niyang pagtangkaan si Sally kapag siya'y nakainom. Mabuti na lang at dumating si Mang Tonyo kaya hindi natuloy ang mga pangyayari. Marami ang nangihinayang kung bakit pumatol lang sa isang matanda si Sally at may isang tao ang lubos na nasaktan para dito at siguradong ikakabigla nyo pag nalaman nyo kung sino. Maganda si Sally lalo na kapag naaayusan. Sa katunayan nga marami ang naiinggit kay Mang Tonyo. Isang panty na galing pa ng Japan ang kasama sa mga regalo na matatanggap ni Sally mula sa kanyang kaibigan. Mahalaga ang panting ito sa eksena dahil maya't maya lamang ay susubukan na ito ni Mang Tonyo hanggang sa malalaman na nga natin ang tunay na estado ng mag-ama ay mag-asawa pala. Hanggang bibig ka lang, hanggang dila ka lang. Nakuyari na, maaring magsawa si Sally pag nagkataon. Hindi inaasahan ni Sally ang makikita niya sa tagpong ito. Huling-huli kasi ng kanyang mga mata ang Do Re Mi Fa Sol La Ti Dong ginagawa ni na Eric at ng kaibigan niyang galing ng Japan. Love trip tuloy ang eksena nang biglang bumigay ang pintuan at naudlot ang genggengan na talaga naman. Isang araw muling nagkasagutan ng mag-ama pero sa pagkakataong ito, hindi na nakontrol pa ni Mang Tonyo ang kanyang sarili at masasaktan na niya si Eric. Paano ba naman kasi buhay pa ang ama pero gusto nang kunin ni Eric ang kanyang mga mamanahin. Gusto na raw bumukod at pumunta ng Maynila para raw sa kanyang pangarap na maging artista. Kaya hindi ito nagustuhan ni Mang Tonyo kaya napagtaasan niya ng boses ang kanyang anak. Nagmatigas pa din si Eric hanggang sa madami na sa usapan ng kanyang namayapang ina. Kaya raw hindi magandang trato ni Mang Tonyo kay Eric dahil daw sa pinaparusahan niya ito o ginagantihan dahil si Eric daw ang may kasalanan kung bakit maagang pumanaw ang kanyang ina. Tuluyan na ngang lumaya si Eric sa poder ng kanyang ama at tinuloy ang talagang pagpunta niya ng Maynila. Ang matindi pa ay ninakaw niya ang mga perang ipon ni Mang Tonyo na pati ang mga alahas ni Sally ay winaldas din nito. Natupad naman ang gusto ni Eric na mag-artista pero yun nga lang hanggang extra lang. Makikilala niya si Leia na katulad din niyang nangangarap na maging isang sikat na artista. Nang malaman ni Leia na may kaya pala sa buhay sina Eric sa probinsya, lalo itong naging interesado sa binata hanggang sa magkaroon sila ng relasyon at tuluyan nang nagsama. Pero walang nagbago sa karir ni Eric at napapansin na rin niyang parang ginugulangan na siya sa sweldo kaya sa pagkakataong ito ay hindi na nakontrol pa ni Eric ang sarili. Gumawa ito ng gulo dahilan upang palayasin na siya ng direktor at hindi na raw kailanman isasama pa sa kanilang mga pelikula. Naging miserable na ang buhay ni Eric matapos niyang mapagtantong siya'y talunan lamang. Hindi na rin niya natutulungan si Leia sa mga financial lalo na sa kanilang pang-araw-araw. Pero hindi sinukuan ni Leia si Eric bagkus ay nilalason nga niyang utak nito mapasakamay lang nila ang mga ari-ariang mamanahin ni Eric sa ama. Pinipilit si Eric na kailangan nitong umuwi at humingi ng kapatawaran, makisama at makipagplastikan. Sinumpong ng sakit si Mang Tonyo habang nagmamaneho dahilan upang magpagewang-gewang siya sa daan at tuluyang bumangga sa matatayog na damuhan. Isang lalaki naman ang nakasaksi at di nagdalawang isip na tulungan si Mang Tonyo. Ngunit nang magising na si Mang Tonyo, tanging bag na lang niya na naglalaman ng kanyang mga pera ang bumalik habang ang lalaking tumulong sa kanya ay hindi na nagpakita.
Kakalaya lang ni Dennis galing kulungan at papunta siya ngayon sa kanyang ate upang doon sana manuluyan. Kaya lang habang siya'y nasa biyahe, dinukutan naman siya ng isang lalaki na wala nang ang puso, mukha pang tae. Dahil sa wala nang maipamasahe, napilitan siyang pababain. Nagpalakad-lakad hanggang makarating sa tahanan nila Mang Tonyo at nagkataon namang may nakahain na masarap na pagkain. Nagsisigaw tuloy si Sally nang mapagkamalang isang kawatan si Dennis. Sa takot ay mabilis nang tumakbo palayo si Dennis pero nahuli din siya matapos tumulong ang mga tanod. Mabuti na lamang at namukhaan siya ni Mang Tonyo kaya pinalaya din siya agad. Dahil sa laki ng utang na loob ni Mang Tonyo kay Dennis, kinupkup niya ito at saka binigyan ng trabaho sa kanyang itikan. Masipag si Dennis at sa katunayan nga ay tinuring siyang isang swerte ni Mang Tonyo. Simula raw kasi nang dumating si Dennis ay lumakas raw ang kanilang negosyo. Isang gabi halos mabingi si Dennis sa mga ungol ni Sally. Si Mang Tonyo na tuloy ang nahiya dahil sigurado niyang naririnig na ito ni Dennis. Kaso balewala lang naman ito kay Sally at ipinagpatuloy lang ang ginagawa. Nag-init naman si Dennis kaya lumabas ito upang makainom ng tubig. Lumabas din si Sally upang uminom din kaya nagkasabay ang dalawa hanggang sa mamuang katahimikan dala ng mga hindi maipaliwanag na nararamdaman. Dahil sa sobrang pagtatrabaho, si Dennis ay tinamaan ng trangkaso. Kailangan namang i-deliver ang mga order na itlog nitong si Mang Tonyo, kaya si Sally ang nabili ng umasikaso. Hindi tuloy maikakaila ni Sally na hindi humanga sa taglay na ganda ng pangangatawan ng binata. Hanggang sa kung ano-ano na tuloy ang pumasok at naglaro sa kanyang imahinasyon. Isang gabi habang si Mang Tonyo ay may pinuntahan, hindi na napigilan ni Sally ang kanyang nararamdaman kay Dennis. Nakaramdam naman ng pangamba si Dennis dahil sa laki ng utang na loob at respeto niya kay Mang Tonyo. Subalit hindi na talaga nagpapigil si Sally at desidido na sa nais niyang mangyari. Hindi na rin napigilan ni Dennis ang sarili kaya nangyari na ang dapat mangyari. Yummy! Patuloy ang lihim na ugnayan ng dalawa. Hindi naman maialis ni Dennis ang takot na baka mahuli sila ni Mang Tonyo. Ngunit sa araw na iyon, bumalik si Eric kasama si Leia. Kahit bitin ang mga pangyayari, nagawa ni na Dennis at Sally na maikubli ang kanilang sikreto. At pagdating ni Mang Tonyo, agad siyang hinarap ni Eric at tumingin ng tawad. Ayon nga sa itinuro ni Leia para mapagtagumpayan ang kanilang mga plano. Dahil sa panting siguradong nakalimutan ni Sally, dito na nagsimulang kutuban at maghinala sina Eric at Leia. Kaya ang ginawa ni Leia ay minanmana ng bawat kilos ni Sally hanggang sa mapagtanto na nga niyang totoo nga ang kanilang hinala. Hinala na may relasyon sina Sally at Dennis. Hindi na nakayanan pa ni Dennis ang kasalanang ginagawa niya at nakokonsensya na kay Mang Tonyo. Kaya nagdesisyon siyang umalis na lamang upang maiwasan na niya si Sally. Pinayagan naman siya ni Mang Tonyo pero nakiusap na tapusin raw muna nila ang nalalapit na kaarawan ng matanda. At dumating na nga ang araw na iyon at masayang nagdiriwang ang lahat. Nagkainuman hanggang sa sina Eric, Dennis at Sally na lang ang natirang matibay. Nagsimula na namang maglikot ang mga paa ni Sally sa ilalim ng mesa. Pero dahil sa kalasingan, nagkamali siya at hindi pala kay Dennis ito dumapo, kundi kay Eric. Halos mawala ang tama ng alak kay Sally sa naramdamang takot. Dahil bistado na sila ni Eric, hindi na itinanggi pa ang mga paratang, harap-harapang inamin na may namamagitan nga sa kanila ni Dennis. Hindi agad isinumbong ni Eric sa ama ang tungkol kina Sally at Dennis dahil may iba pa silang plano ni Leia. Nalaman kasi nila ang planong pag-alis ni Dennis at hindi ito alam ni Sally. Lumalabas kasi na gusto nang iwasan ni Dennis si Sally kaya gagamitin nila ito upang makipagsabwatan sa kanila na nakawin ni Sally ang pera ng asawa at ibigay sa kanila. Palalabasin raw nila na ninakaw ito ni Dennis at makakaganti na raw si Sally sa binata. Ganon na nga ang ginawa ni Sally at tuwang-tuwa namang tinanggap ni Eric ang pera. Ngunit nang suriin ni Leia ang bag, dito na tumambad sa kanila na hindi pala pera ang laman, kundi mga pira-pirasong papel lamang. Pinuntahan ni Sally si Dennis at dito ay nakiusap na gusto raw niyang sumama at handa nang iwan si Mang Tonyo. Dala-dala ang mga tunay na pera na gagamitin raw nila sa kanilang paglayo.
Hindi sinang-ayunan ni Dennis ang gustong mangyari ni Sally dahil sa respeto at utang na loob niya kay Mang Tonyo. Ayaw na raw niyang dagdagan pa ang kasalanang nagawa niya sa taong kumupkop sa kanya. Dumating naman ng galit na si Eric at tinutukan ng dalawa makuha lamang ang pera. Wala nang nagawa si Sally kundi ang ibigay ang pera. Napasugod na rin si Mang Tonyo at dito na nga isinumbong ni Eric sa ama na may relasyon sina Sally at Dennis. Hindi naman pinaniwalaan ni Mang Tonyo ang anak at sinabing nag-iimbento lamang ito upang sirain ng dalawa at upang makuha at masolo raw ang kanyang ari-arian at mga pera. Nasaktan si Eric sa mga narinig at binalik sa ama ang hawak-hawak niyang pera at sinabing hindi raw mahalaga ang pera. Ang kailangan raw niya ay ituring naman siya nitong isang anak. Pagkaalis ni Eric ay hindi pa rin nagpaawat si Sally at gusto talagang sumama kay Dennis. Kaya si Sally na mismo ang umamin na totoo lahat ng mga sinabi ni Eric. Halos gumuwang mundo ni Mang Tonyo sa mga narinig at dahil sa sakit dulot ng mga nalaman, sa kasamaang palad ay inatake si Mang Tonyo. Dahil sa nangyari, gustong ipaghiganti ni Eric ang ama at pagbayarin sina Dennis at Sally pero sa hindi sinasadya, aksidenteng nakalabit ni Eric ang gatilyo at tumama ito kay Leia habang inaawat siya nito. Sa takot, tumakas si Eric, lumayo at nagtago. Lumipas ang mga araw, muling nagtagpo ang landas ni na Eric at Dennis sa may sementeryo. Binisita kasi ni Dennis ang puntod ni Mang Tonyo upang humingi ng tawad. Batid na niya ang gagawin ni Eric sa kanya at hindi siya natakot bagkos ay pinakiusapan pa niya si Eric na ituloy na raw nito ang binabalak nang upang sa ganoon ay mapagbayaran na niya ang kanyang mga kasalanan kay Mang Tonyo. Sinunod naman ni Eric ang gustong mangyari ni Dennis hanggang ang mga sumunod ng eksena ay makikitang si Eric ay nasa kulungan na. Dala ang mga pera, papeles at mga titulo ng lahat ng mga lupa ni Mang Tonyo. Nais ni Sally na ibigay ito lahat kay Eric at siya naman ay magpapakalayo at hahanapin ang bagong buhay na para sa kanya. Kaso hindi ito tinanggap ni Eric at bahala na raw si Sally sa mga kayamanan ng ama. Kung sila lang sanang nagkatuluyan ni Sally, maaaring hindi sana sila hahantong sa ganoong kalagayan. Ngayon ay malalaman na nating si Eric pala ang taong labis na nagdusa nang magpakasal si Sally kay Mang Tonyo. Kaya pala naging suwail na anak si Eric dahil matindi pala ang ginawa sa kanya ng mismong ama pa niya. Ang lahat ng kayamanan ni Mang Tonyo ay binigay na lamang ni Sally sa mga taong mas nangangailangan. Sa mga batang itinuring na tahanan ng bayampunan at mga mabubuting madre ang itinuturing na nilang mga magulang. Kaya hanggang dito na lang mga kaibigan at sana'y may aral tayong natutunan. Maraming salamat at kita-kita ulit tayo sa susunod nating video. Misteryoso Recap.